So ngayong hapon pong ito, ah, well, alam niyo po si Sister Shadi kasi yung word sa English services. Kaya sinubukan ko na i-pattern, pero alam niyo, syempre Sister Shadi meron siyang kasi teacher siya eh. Di po ba? So, kung paano siya magturo, of course, it's something na siya lang ang makakagawa. Pero, of course, may mga bagay na i-share ako galing din sa tinuro niya kaninang umaga. But I encourage you, if you can, nasa YouTube naman po ang ating mga preaching. So kung gusto niyong marinig yung teaching ni Sister Shadi, punta lang kayo sa YouTube. Alright? Sige, panalangin muna tayo pala. Okay, Panginoon, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Kahit maulan pa rin, minsan umaaraw, minsan umuulan. Salamat, Panginoon, na nandito kami sa secure na lugar. Panginoon, salamat na ikaw ay nangungusap. Kung ano man ang aming pinagdaanan ngayong linggong ito, alam mo yun, Panginoon. At alam mo din, Panginoon, ang salita mo na binigay mo na sa amin at ngayong hapon na ito ay pinangahawakan namin na yun, Panginoon. Maghari ka sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, well, syempre, no secret naman na ito pong this past week has been challenging for a lot of us na nandito sa areang to, di po ba? Nakakatawa kasi meron kaming mga kaibigan na kahit sila Pastor Edwin pala, meron silang pinuntahan na wedding sa Bohol. So, siyempre nakikita namin yung mga story nila na pag alis nila ng Naiya, maulan. Pero pagdating nila ng Panglao, napakainit naman. Di ba? So napaka-opposite nung situation. But for us, I hope na lahat po tayo dito hindi naman baka may mga binaha or di ba, may mga bahay na sana wala namang bahay na nasira, di po ba? Pero if in case lang, okay, we're here. Pagpaalam nyo lang po sa amin. Kasi meron po tayong NLCOM nga na we are helping people all throughout this week. Namimigay tayo. So ano pa kaya tayo nandito ngayon? Di po ba? If you're part of this church and you need help, feel free to contact us. Okay? After the service, kami po mga pastor ay nandito in front, our pastors and leaders. And feel free to, wag po kayo mahiya na ipaalam sa amin kung kailangan niyo ng tulong. Okay po ba tayo doon? Even those who are watching online, right? We're here for you. Pero isang palaisipan, kasi nga, tag-ulan, di ba? Ayun naman, yung mga dating mga issue, bumabalik na naman, di ba? Bakit ba laging bumaba sa Pilipinas? Bakit ba laging ganito? Di po ba? Pero alam nyo, parang napansin ko na pag may mga ini-interview, di ba, ng mga tao na nasalanta, di ba? I don't know, for kung yung bahay man nila ay na-wipe out or binaha yung bahay nila, kung ano man doon, kung saan man extreme yun. Di ba? Parang ang maririnig mo talaga is, sana matapos na to. Right? Sana matapos na lang to. Hopefully, di ba, makabangon kami from this. Right? And that's an innate nature in us Filipinos. Di ba? Narinig natin yun. Di ba? Ang mga Pilipino, talagang magaling mag-bounce back. Right? Because of course, the things that we are faced with. Di po ba? Pero, tayo naman as believers, tayo mga mananampalataya, tayo dumadaan din sa mga kalamidad. Di po ba? Sino sa inyo ang dumaan sa problema this past week? Or may kinaharap na problema? Di ba? I'm sure all of us, in some capacity, we have had problems. Kung hindi man ulan yan, I'm sure may mga bagay na pinagdaanan tayo. The challenge is this. Kapag palaging bumabangga yung aking pinagdadaanan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang, di ba? Yun ang challenge. Kasi pag nandito tayo, okay, I'm worshiping God, di ba? I'm hearing the word, okay, pinagdadasal ako, maaring hindi ba natin ramdam
Pero pag uwi natin at kinaharap mo na ulit, kung ano mang challenge yan, yan na ulit, di ba? Mararamdaman mo na ulit, o teka lang, ito yung narinig ko sa church, di ba? Alam ko naman na ang Diyos ay mabuti, kaya lang, ba't ganito yung kinakaharap ko? Di ba? Ba't ganito yung pinagdadaanan ko? Palaging bumabangga yung aking pinagdadaanan at ang salita ng Diyos. Pwede ko po kayong encourage na huwag tayong matakot na magtanong sa Panginoon. Di ba? Huwag tayong matakot. If there are things na hindi natin maintindihan, tanong na lang natin sa Panginoon. Pero ito yon. Kasi if God can handle my questions, ang tanong, kaya ko bang i-handle yung sinasabi niya sa kanyang salita? Dahil minsan, di ba, pagka meron kang kaaway, di ba? Lord, ikaw nang bahala dyan. Di ba? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anong sinasabi doon? Magpatawad ka. Diba? I can give my questions to God, pero kaya ko bang i-handle kung ano yung sinasabi sa kanyang salita? And this afternoon, with all of the things na, about His Word, all of the things that we are going through as a nation, well, as a community maybe, may term na palaging tumatakbo sa isipan ko, lalo na lately, and wala akong makitang direct translation niya sa Tagalog. So basahin ko na lang sa English. Okay? Itong term na ito ay structural integrity. Yan. May mga engineer po ba dito? Or people who are maybe in construction. Di ba? Ayun, si Sir Jovert. Alam na namin Sir Jovert yan, di ba? Structural integrity. So basahin ko po yung definition niya. Ang sabi dito, a structure's ability to withstand loads, stresses, and environmental factors without failing or deforming excessively. So yung structural integrity, it talks about, syempre, mga building, di ba? Mga material things. But then if you think about it, kung i-apply ko yun sa sarili ko, diba? Ano kaya yung structural integrity ko? Ano kaya yung kaya kong dalhin na bigat? Itong building po natin, if I'm not mistaken, ang foundation nito ay kaya hanggang 7, tama? 7 floors. Diba? Kasalukuyan, meron tayong 4 floors and then may roof deck. So ibig sabihin, kaya pang itaas ng 2. Bakit? Yun ang structural integrity ng foundation nitong new life. Itong stage na to, for sure, di ba, meron lang number of people na kaya itong platform na to. Right? That's structural integrity. Pero kung titignan natin ang ating sarili, di ba, kung titignan mo yung sarili mo, ano kaya ang structural integrity ko? Di ba? Ano kaya ang bigat na kaya kong dalhin? Yun po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon na ito. When I was thinking of a title, ito lang yung naisip ko. Bigat ng pahinga. Yan. Or the weight of rest. Ang bigat ng pahinga. Bakit? Mamaya. We're gonna talk about that more. Matthew 11:28-30. Basahin po natin to. Ito po ang ating main verse ngayong hapon na ito. Matthew 11:28-30. Siyempre, basahin ko po ito sa Tagalog. And I'm sure, narinig na natin itong verse na ito. Diba? One time or another. Sabi dito, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa ating pagsunod kay Jesus, di ba, in all the things that we are going through, sabi ko nga kanina, di ba, may pagbangga palagi na nagaganap eh. Di ba? Meron kang pagdadaanan, pero naniniwala ka naman. Di ba? Meron kang problemang kakaharapin, pero Lord, sabi mo ganito. Di ba? Palagi may ganun, lagi may pagbangga. So, in relating it with this verse, di ba, paano ko ito i-apply sa aking buhay? Paano, sabi nga ng Panginoon dito, okay, lumapit kayo sa akin, lahat na nangihirapan at nabibigatan. Di ba?
may sinabi pa siya doon na madaling dalhin ang aking pamatok or yoke at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Diba? Paano ko ito i-apply sa aking buhay pang-araw-araw? Paano ko ito i-apply kung meron akong hinaharap na problema? Diba? May desisyon na kailangan gawin. Applicable ba to sa aking sitwasyon? Ngayong hapon pong ito, may tatlong bagay lang na just to help us dissect this verse. Okay? Just three points. Number one, nahihirapan ka na ba? Yan, nahihirapan ka na ba? Lahat tayo dito dumadaan sa kahirapan. Pero sa verse 28, yung sinabi doon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito pala yung ibig sabihin ni Jesus doon sa verse na yon. This is not a verse, okay, in context. Hindi po ito verse for salvation. Ito mong verse na ito, kausap ni Jesus yung mga nahihirapan dahil gusto nilang sumunod kay Jesus, or at that time, di ba, yung mga Pariseo, they are the ones who are, parang sila yung church during that time. Alam naman po natin na yung mga Pariseo, pinapahirap nila yung buhay ng mga gustong, di ba, who wanna go to the temple. Di ba? They all have these rules and regulations. So, yung mga tao during that time, okay, gusto kong sumunod kay Jesus. Or hindi si Jesus. Gusto kong manampalataya sa Diyos. Kaya lang, parang ang dami mga rules and regulations. Di ba? Kailangan kong gawin to. Ito pala yun. Yun ang kinakausap ng Panginoong Hesukristo nung sinasabi niya to. Those who are wanting to follow God, pero, di ba, all these things are coming upon them. Minsan nakaka-relate tayo sa ganun, di ba? Na, nagsisimba naman ako pag Sunday, di ba? Lord, may life group naman ako. Panginoon, di ba, I'm your servant. Di ba? I am a volunteer. Pero bakit dumadaan ako sa mga kahirapan? Yun po ang kinakausap ni Jesus dito sa verse na ito. So, qualified tayo doon. Amen? May pananampalataya ako para tanggapin siya, pero meron ba akong pananampalataya na sumunod sa Kanya? Diba? Minsan, and I'm guilty of this, sometimes, if I'm believing for something, I have faith for that. Diba? Lord, okay, I'm believing for this. I'm believing for, let's say, provision. Diba? Okay, God. Alam ko, kaya mo to. Pero minsan, nawawalan ako ng pananampalataya kung meron akong kailangan ibigay sa Kanya. Anong ibig sabihin? Minsan meron akong dalahin, meron akong, minsan, disappointment. Diba? Meron kang, maybe you have a deal, a business deal na you were expecting, but then, it fell through. Diba? And minsan, okay, I have faith to believe for the deal to work, pero do I have faith to give it to God if it doesn't work? Diba? Meron ba akong pananampalataya na ibigay sa Kanya yung mga bagay na maaring it didn't go as I planned? Diba? Kaya nga number one, nahihirapan ka na ba? Nahihirapan ka na ba? Nahihirapan na ba tayo? Bakit? Alam ng Panginoon na tayong lahat ay dadaan sa mga kahirapan, problems. Right? In English, yung term na dun sa verse 28 na kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, in English, di ba ang sabi doon, all you who are weary and heavy laden. Di ba? And I will give you rest. Yun yung term sa English, di ba? So for us, di ba, sometimes, Lord, okay, I'm following you. I wanna be holy. Di ba, Lord? Gusto kong mamuhay para sa'yo. Pero may mga bagay na parang hindi ako ma-let go. Di ba? May mga bagay na parang hindi ako makausad. Di ba? Panginoon, okay, gusto kong magamit sa ministry. Panginoon, gusto kong mag-serve sa'yo. Pero bakit palaging nabibisi ako? Di ba? Bakit palaging meron akong hindi hindi ma-break na barrier? Right? Sometimes we're like that. So the good news is, yun po ang kinakausap ni Jesus dito sa verse na to. Those people
who want to follow Him and their heart is for Him. Right? Hindi lang yung maaalala si Jesus or makakapag-church lang pag may kailangan. Di ba? Psalm 145, verse 18. Binasa to kanina ni Sister Shadi. Basahin ko po sa Tagalog. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Di ba? May verse nga po, di ba, na God is not mocked. Right? Kita ng Diyos ang puso na ating dinadala. Alam niya kung tayo ay sincere in our pursuit of Him. And I want to encourage each and every one of you, He accepts us all the same. Amen? Kahit kita niya na yung isang tao kailangan pa ng, di ba, mag-work dito sa puso ng taong to, He still accepts that person. But those whose heart is for Him, God accepts them all the same. Amen? Nahihirapan ka na ba? Galatians 2:20. Sabi po dyan, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang buhay po na that we are living right now, diba? Sabi nga, ayan, dun sa verse na yan, it's God living in us. Diba? Si Jesus ang namumuhay sa atin. So hindi na yung feelings ko lang, hindi na yung gusto ko lang, hindi na yung dreams ko lang, right? All of that should be submitted to God's Word. Diba? Yung kung ano man nararamdaman ko, I submitted to His Word. Lord, okay, naniwala ako, pinag-pray ko, tumawag ako ng pastor para ipag-pray, hindi nangyari. Diba? Masakit ba? Oo, masakit. Pero I still submit it to His Word. Lahat ng ating pinagdadaanan, maganda man, or kahit hindi masyado maganda, ating pong isubmit sa Kanyang salita. Ating isubmit sa Kanya. Amen? Yun po ang buhay na God is desiring for us. Alam niyo po, meron kaming 7-year-old at meron kaming 4-month-old. So medyo different dynamic sa bahay. Kasi meron kaming anak na 7 years old na. So, di ba, nakakausap mo na. Kumbaga, may sarili na siyang ideas, di ba? Pwede mo nang utusan. And then meron kaming 4-month-old na kailangan mong patulugin paggabi, di ba? You're losing sleep and all of that. And so, magkaiba yung dynamic namin sa bahay ngayon. Yung isa talagang inaalagaan namin, and then yung isa, inaalagaan pa rin namin, pero more of kailangan mong kausapin na. And lately, we've been having, not challenges, pero just talks with our eldest daughter. Okay, yung 7-year-old namin. And kasi minsan, pag-uutusan mo, mamaya na daw. Di ba? Minsan, pagka, can I watch? Pag sinabi mong hindi, magtatanong ulit. Or tatanungin, pag tinanong ako at nag-no ako, tatanungin naman yung asawa ko. Di ba? So may mga ganun. And sometimes, may mga friction na nangyayari. So, at one point, kinailangan ko siyang kausapin. Sabi ko sa kanya, tingin mo ba, lahat ng sinasabi namin sa'yo, para saktan ka? Or para hindi ka mapabuti? Diba? Sabi niya, no. Okay. So, ibig sabihin, when we're telling you to do something, diba, it's not just for us, pero para sa'yo yun. Diba? Pag ganong setting, diba, ang daling mag-yes eh. Diba? Pero syempre, iba na pagka yung kailangan niya sumunod. Diba? And then, sabi niya, okay. Diba? So it's a process, right? It's a process. I mean, we're not perfect parents. We're not, we don't have perfect kids. Pero it's a process. And when I was thinking about that, sometimes ganun tayo sa Panginoon, di po ba? Minsan, ang gusto ko lang sabihin sa Kanya yung kailangan ko sa buhay. Di ba? Minsan, Lord, ito kailangan ko. Di ba? Lord, gawa mo naman ang paraan to.
Right? And then if it doesn't work out, I have the tendency to just blame him. Right? If it doesn't work out. But then, kilala ko ba talaga siya? Diba? Kilala ko ba talaga ang Diyos na tinatawag kong Ama? Kilala ko ba talaga na siya ay mabuti? Kilala ko ba talaga na ang sinabi niya sa kanyang salita, di ba, na I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. To give you a future and hope. Naniniwala ba talaga ako doon? Or, if things don't go my way, wala na, nakalimutan ko na yon. Kilalanin po natin ang ating Ama. Amen? Kilalanin natin kung sino talaga siya. Bakit? Hindi po iyon, pag tayo ay magkakasama, we're all worshiping God. No, we have to know Him all the more pag tayo dumadaan sa kahirapan. Pag may mga problema na it will make you question. Diba? Lord, ikaw ba talaga to? Diba? Lord, plano mo ba talaga to? Doon natin kailangan balikan. Teka lang, sino ba talaga siya? Sino ba talaga? Mabait ba talaga siya? Or naniniwala pa talaga ako na mabait siya? Now more than ever, kailangan po nating maging convinced na siya ay mabuti, ang salita niya ay totoo. Amen? So, nahihirapan ka na ba? Diba? Nahihirapan na ba tayo? Number two. Pasanin at matuto. Pasanin at matuto. Punta po tayo sa verse 29. Continuation nung binasa natin kanina. Sabi doon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Yung pamatok po, in English, that's yoke. Okay, not the egg yolk, pero yung yoke na ginagamit ng mga nag-aararo. Kasi nga po, during that time, di ba, ito yung mundo during that time where Jesus was at, farming kumbaga, yun ang, a lot of people, yun ang ginagawa. Either they're farming or they're fishing. So it's only natural na si Jesus, gagamit siya ng analogy na makaka-relate yung mga tao. Kaya ang ginamit niyang analogy ay yung pamatok. Di ba? Meron tayong picture dyan nung yoke or nung pamatok. Yan, sige. Yan, di ba? Nakakita na mo po tayo niyan? I mean, na totoo, hindi lang sa picture. Sa museum, siguro, di ba? Yan ang yoke na tinatawag. That's what we call yoke. And very interesting, during that time po, dalawa kasi sila, di ba? Dalawang kalabaw, di ba? When they're plowing the ground, right? And usually, ang ginagawa po pala dyan, yung isa, mas bata. Tapos yung isa, yung mas matanda na kalabaw. Yung isa, baguhan, pero malakas. Yung isa naman, medyo matanda na, pero madami ng experience. Yan po ang picture na gusto sa ating ipakita ng Panginoon. Kaya niya ginamit yung analogy na yan. Diba? Very interesting kasi nung una sabi niya, pagod ka na ba? Diba? Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Tapos, anong sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Ano pong ibig sabihin nun? To be yoked with Jesus, to be yoked with Him, means na, kasi yung picture nga pong yun, di ba? If the older Carabao wants to go this way, hindi pwedeng yung isa punta dito. Di ba? Bakit? Wala silang mararating. Di ba? Kailangan nung mas matanda ang kalakasan nung mas bata. Kailangan naman nung mas bata ang experience at wisdom nung mas matanda. Right? And for us, as believers, kaya nga, di ba, we are yoked with Him. Kung isipin mo, ganyan ang itsura natin kasama si Jesus. Ibig sabihin, sinong masusunod? Yun ang tanong. Di ba? Lord, gusto ko to eh. Di ba? Teka lang, ito yung gusto ko, Panginoon. Di ba? Sinong masusunod? Kasi, if that's the picture that God is showing us, sino ang dapat masunod? Siya. Diba? Kaya nga sinasabi po namin
Di ba? When we communicate things here. Jesus is not just Savior, He's also Lord. Di ba? Hindi lang siya para sa aking salvation, para okay, alam ko, pupunta ako sa langit. Okay na ako doon. Pero siya din ay Panginoon. Bakit? Dahil sa buhay ko dito sa mundo, siya pa rin ang maghahari. Amen? So anong ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya, kunin mo? Di ba? Take my yoke upon you and learn from me. Di ba? Hindi lang sinabi doon na, sige, basta kunin mo, pasanin mo yung pamatok. Take my yoke yun lang. Pero anong sinabi? Matuto ka sa akin. Learn from me. Right? In English, ang sabi doon, for I am gentle and lowly in heart. Take my yoke upon you and learn from me. Sometimes, meron ka bang thoughts na, dapat lang sa Kanya yan. Diba? Lord, okay lang yan. He deserves it naman Diba? Teka lang, Lord, kung hindi ko to gawin, di ako kikita. Diba? Lord, ginawa niya sa akin to Gagawin ko rin to sa Kanya. Anong sinasabi ng Panginoon? Take my yoke upon you and learn from me. Yung ba ang gustong ituro ng Panginoon sa atin? Diba? Minsan madaling mag-react out of impulse. Di po ba? Minsan madaling gumante. Yun nga, out of impulse. Kasi ginawa sa'yo, tama lang nagawin mo sa Kanya. Di ba? That's out of impulse. Pero, as believers, di ba? Meron pong sinabi ang Panginoon sa atin sa Kanyang salita. Kagaya ng sinabi natin kanina, di po ba? Ang aking feelings, ang aking emotions, ang aking mga ideas, isasabit ko pa rin sa Kanyang salita. So, anong sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you and learn from me. Diba? Kung ganito man ang iniisip ko, okay lang, Panginoon. Deserve naman nila yan. Teka lang, yan ba ang iniisip ni Jesus? Yan ba ang gusto niya mangyari sa sitwasyon na to? Diba? Ito ba is this how God or how Jesus wants me to learn? A year from now, di ba, 2026, isipin mo, di ba, wow, 2026 na next year, di ba? Did I learn anything new? Di ba, as a believer, meron ba akong natutunan? Or yung mga struggle ko nung nakaraan, yung pa rin yung mga struggle ko ngayon. Di ba, meron ba akong pagkatuto sa Panginoon? And if we're gonna be honest, a lot of times, yung po mga lesson na ating pwedeng matutunan, hindi po ito mangyayari pag ang mga bagay ay kalmado. Hindi ito mangyayari kung lahat ay okay. Di ba? May pera ka palagi, your body is healthy, palagi kayong magkakasundo ng iyong pamilya, di ba? Ang trabaho mo okay na okay. Walang pagkatuto sa mga ganong sitwasyon. Saan nangyayari ang training? Saan nangyayari? Bakit sinabi ni Jesus na kunin mo, pasanin mo ang pamatok? Bakit? Kasi nga, may mga tao na pagod na. Diba? May mga tao na they need help. Diba? May mga tao na, okay, Panginoon, gusto kong sumunod sa'yo. Kaya lang nakakapagod. Panginoon, oo, gusto kong gawin ang iyong salita. Pero bakit ganun? Kaya sinabi ni Jesus, take my yoke upon you and learn from me. Bakit? Hindi dahil we have it all figured out. Hindi dahil magaling na tayo. Bakit? Dahil kailangan natin ng tulong niya. At if we're gonna be honest, lahat tayo, we have to arrive at that place. Kailangan po nating makarating sa lugar na, hindi ko na kaya. Diba? Okay, ginawa ko naman lahat. Nag-church naman ako. I prayed. Diba? I did this. Pero ba't wala pa nangyayari? Take my yoke upon you and learn from me. Kunin mo ang aking pamatok. Diba? At that moment, all of us need to come to that place. And hindi po ito doktrina, pero kung may isang desisyon or next decision na kailangan natin gawin after receiving Jesus, di ba? Alam naman po natin, first decision is, tinanggap po si Jesus sa aking buhay. Pero yung pagkuha ng pamatok na binibigay ni Jesus,
Yan po ay araw-araw na desisyon. Yan po ay desisyon na ginagawa natin, hindi dahil okay ang lahat, hindi dahil lahat ay, di ba, I get along with everyone, lahat ng tao, kaibigan ko, wala akong kaaway. Pero when things are not working out, when things are not happening just how I envisioned it, when things are not happening, pero pinag-pray ko naman, doon po papasok ang sinasabi ng Panginoon. Diba? Kaya nga kukunin natin ang pamatok. Bakit? Bakit? Dahil we will let Him lead us. Diba? I will let Him lead me. Right? Yung older na kalabaw, diba? Siya yung nagli-lead dun sa younger. Bakit? Kailangan niya yung strength nung younger. Pero sino ang nagdadirect? Yung mas matandang kalabaw. Diba? Sa ating buhay as believers, sino nagdadirect ng ating walk? Hindi naman ako eh. Diba? Ayoko din na ako ang magdirect ng aking walk. Si Jesus ang maggagabay sa akin. Amen? Ang Diyos ay ayaw niya lang na sagipin tayo. Gusto niya din na tayo'y baguhin. Amen? God doesn't just want to save me, but He wants to change me. Yung saving, ginawa ni Jesus na yun. Di ba? He died for us at the cross. He already did that. And then we accepted Him. Pero yung changing, it also takes our part from that. Kailangan din ng cooperation natin. Di po ba? Hindi naman sinabi ni Jesus dito na, o ilalagay ko sa iyo yung pamatok ha, para matuto ka sa akin. Anong sabi doon? Pasanin mo. Take my yoke. Kanino yung decision yun? Hindi sa Kanya, sa atin. So kapatid, ngayong hapon na ito, isipin natin, kinukuha ko ba? Am I taking the yoke? Diba? Do I have that decision? Pag nahihirapan ako, pag may mga bagay na hindi ko maintindihan, teka lang, am I taking the yoke? Am I taking it upon me na, Lord, mahirap, hindi ko maintindihan, pero sige. I'm gonna learn from you. Diba? Panginoon, okay, dahil itong sinabi mo sa iyong salita, at yung paligid ko, medyo hindi ko maintindihan, hindi nag-a-align, pero sige, papasanin ko ang pamatok. Bakit? Gusto kong matuto sa iyo. Amen? Isipin na lang natin, di ba? Tuwing merong kahirapan, tuwing merong challenge, there's always a breakthrough on the other side of it. Di ba? Anong breakthrough ang naghihintay sa kabila? Di ba? Kung merong mga bagay man na hindi nag-work out, anong breakthrough ang naghihintay? Kung I'm gonna take the yoke and I'm gonna learn from Him. Amen? At number 3, ito na yun. Kaya nga sabi natin, di ba? Ang bigat ng pahinga, the weight of rest. Number 3, madaling dalhin. Verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Bakit nagiging magaan ang pasanin? Why is the weight easier to carry? Dahil dun sa picture nga, di ba, na pinakita natin. Dahil kasama natin si Jesus. Di ba? Dahil hindi lang ako ang nagdadala nung bigat. Di ba? Balikan natin yung word na ginamit ko kanina, di ba? Yung structural integrity. Right? Kaya di ba, ang question is, kung ako kaya, what's my structural integrity? Di ba? Ganong kabigat ang kaya kong dalhin? Ayan na po yung sagot. Yung picture na yan. Because whatever I carry, I have the privilege and the opportunity na ibigay sa Panginoon. So kung ano man ang tingin ko, hindi ko na kayang dalhin, Lord, ang bigat-bigat nito. Pwede ko siyang ibigay sa Panginoon. Yun ang ating, as believers, yun po ang ating structural integrity. Diba? Yun ang kaya nating dalhin. Bakit? Because I am yoked with Him. Diba? Kasama ko siya. Ganyan ang itsura nun. Nakasama natin siya. Diba? Hindi lang
Di lang kasama ka ng Panginoon na gagawin niya lang lahat ng gusto mo. Hindi. Kasama natin siya. Bakit? He's the one who's directing us. Meron pa rin tayong work na gagawin, di ba? Kasi dito naman sa picture na to, hindi naman yung isa lang yung gumagawa ng trabaho. Hindi. Meron pa rin pagsunod na gagawin. Di ba? Hindi. God doesn't want us to be lazy. Ayaw ng Panginoon na, okay, bigay ko lang sa iyo yung lahat ng gusto mo, okay na. Naalala ko lang tuloy. Alam niyo yung movie na Bruce Almighty? Di ba? Naalala niyo yun? Medyo matagal na movie na yun. Pero, di ba, in that movie, si Jim Carrey, the main character, for a time, siya yung naging, di ba, siya yung naging Panginoon, di ba? And then he realized, kasi ang ginawa niya, sinagot niya lahat ng prayer. Di ba? Lahat ng prayer ng mga tao, binigay niya lang. Pero anong nangyari? He realized na, hindi pala. Di ba? Hindi pala. Bakit? Because there are prayers that are prayed na maaaring hindi naman according sa will ng Panginoon. Kaya, you know what? God doesn't just want to give us things. He also wants to train us. He wants us to be able to carry what He wants to give us. Amen? Yun po ang layunin ng Panginoon para sa ating lahat. So, yung pahinga na ating gusto, di ba? The rest that we want, that's the picture of rest. Di ba? Yung pamatok. Bakit? Dahil kasama natin siya. Dahil kasama ko si Jesus because I am yoked with Him at decision ko yun. Di ba? It's my decision to take the yoke upon myself. So may bigat yung pahinga. Bakit? Yung bigat na yun is there's a demand. Right? There's a demand. A life with God, hindi lang na, okay, wala na akong gagawin. Di ba? Panginoon, ikaw nang bahala. Binigay mo na lahat. So, wala na akong gagawin. Di ba? A life with God is following Him. Di ba? Kahit may mga bagay na hindi ako maintindihan, I'm gonna follow you, God. Yun ang bigat ng pahinga na kaya niyang ibigay sa akin. Di ba? Bakit siya mabigat? Dahil maaring may times na hindi mo pa rin maintindihan. Di ba? May times na magda-doubt ka pa rin. Pero kasama ko siya. Di ba? I'm yoked with Him. So there's weight to the rest that He is giving. Merong bigat yung pahinga na gusto nang ibigay sa atin. At itong pahinga ito, hindi lang, the rest na, madami na akong pera, di ba? Okay na yung lahat ng bagay sa buhay ko, okay na. That's not the rest God wants you to give. The rest God wants us to give is the rest na kasama natin siya. Di ba? The rest na may maganda siyang plano sa buhay natin. Di ba? Yun ang pahinga na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? May bigat, pero mayroong pahinga. Nagiging magaan. Bakit? Dahil hindi lang ako nagdadala. Kasama ko si Jesus. Amen? At this point, I wanna relate it with this. If we're gonna look at, di ba, balikan natin yung word na yun, yung structural integrity. Di ba? Kung gagamitin natin yon sa ating kalendaryo, yan, kung i-apply natin yung concept na yon in our calendar, gaano kabigat ang nilalagay natin sa Sunday? Sa linggo. Di ba? Ito, sa araw na we go to church. Di ba? How much weight do we put on a Sunday? What do I mean by that? May pinagdaanan ka ng Martes, let's say Tuesday. Di ba? Meron kang, kailangan ko ng sagot mo, Panginoon. Di ba? Hindi iniisip mo, hindi, pagdating ko sa church sa Sunday, magpapapray ako kay pastor. Di ba? Pagdating ko sa church ng Sunday, total yan, makakapag-worship ako. Di ba? So for sure, makukuha ko yung sagot na kailangan ko. Di ba? Sometimes, ang dami nating nilalagay na weight on a Sunday. Di ba? Na, hindi, pagdating ng Sunday, makukuha ko yung pinapanalangin ko. Di ba? Hindi. If someone can agree with me in prayer, di ba? On a Sunday, I'm gonna get what I'm praying for. And you know what? Of course, di ba? We value this. Kaya nga, we say na we're all here. Pagkatapos ng service, we're here for you. Pero di mo maganda na during the week, pag meron ka pinagdadaanan,
Di ba? Hindi mo na kailangan isipin na, hintayin ko yung Sunday. Di ba? Pagdating ng Sunday, ayan, for sure, makukuha ko yung aking, di ba? There's someone who's gonna agree with me. Di ba napakaganda na during the week, pwede mong isipin na, teka lang, kailangan ko muna mag-pray. Tawagan ko nga si Brother Leo. Di ba? Or teka lang, ang hirap dito pinagdadaanan ko. Di ba? Tawagan ko nga si Kevin. Di ba? Or kaya tawagan ko naman si Z. Di ba? Or tawagan ko naman si Justin. Di ba napakaganda na hindi lang lahat ng bagay binabato natin sa Sunday. But there are people we're connected with all throughout the week. May mga tao na pwede tayong lapitan all throughout the week. Bakit? Dahil hindi lahat pwede nating sabihin na, hindi, sige, pag nasa church na ako, yan, pag nandun na ako sa gathering, di ba? There are people who wanna walk with you, who wanna do life with you. We're here for you. Kaya po tayo may tinatawag na mga life group. Di ba? Kaya natin ino-open up to sa lahat. Why? Because we wanna be there, available for you every day of the week. And sabihin ko lang po sa inyo, in our department, kami po ay nasa next steps, madaming pumapasok ng mga request. Madaming pumapasok ng mga pag-pray sa ospital, pag-pray sa ganito, or business dedication, car dedication. And our church is capable of handling that. Hindi po tayo nagkukulang. Kaya huwag niyo pong isipin na, hindi, pag Sunday na lang. Di ba? Pag Sunday na lang, pagka nakita ko na si pastor, may mga tao po who are able to walk with you, to be with you, para hindi nyo kailangan dalhin. Di ba? Sipin nyo, Tuesday pa lang, dala nyo na yung problema nyo. Dala-dala nyo pa rin hanggang Sunday. Di ba? Right then and there, let's be connected to someone. Amen? Basahin ko po itong verse na ito sa 1 Corinthians 12, verse 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, di yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi. Ngunit iisa lamang ang katawan. Tayo pong lahat ay bahagi ng katawan ng Diyos. Di ba? Tinatawag natin na body of Christ. Kaya ang encouragement ko po sa inyo, di ba? Huwag kayong maging ilong na nag-iisa. Di ba? Huwag tayong maging paa na nag-iisa. Di ba? Huwag kang maging tenga na nandun lang. Let's all be connected. Right? You have a place in the body of Christ. Amen? You have a place, kasi yung iba iniisip, hindi man ako full-time eh. Diba? Hindi man ako nag-work sa church. Hindi man ako volunteer eh. Hindi po. Lahat tayo, as believers, you have a part in the body. Kaya po, let's all be connected. Amen? Let's have someone, ang prayer po namin is, di ba, na kayong lahat dito, meron kayong kilala na isa din sa church na ito. Diba? Hindi lang basta kilala, pero someone na alam mo, you can call. Alam mo na kung meron kong pinagdadaanan, brother, diba, or sister, or pastor, diba, pag-pray nyo naman ako. Yan po ang layunin ng Panginoon sa kanyang katawan. Bakit? Kung lahat tayo connected, yung bigat, hindi lang sa isang tao. Diba? Tayo pong lahat, we can carry it with each other. Amen? Kaya ngayong hapon na ito, in all these things, of course, I'm not gonna end this message without praying for people na maaring may dinadala. Maaring nandito ka ngayon at meron kang pinagdadaanan, meron kang bigat na dala, meron kang problema.
Maring sa bahay, sa trabaho, kung saan man yun. At maring hindi namin nakikita yon, pero alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon. At ang tanong ko po ngayong hapon ito is, binigay mo na ba sa Panginoon yung bigat na dinadala mo? Bakit? Pag binibigay natin yun sa Kanya, anong sabi? Take my yoke upon you and learn from me. Kunin mo ang pamatok. So bibigay natin sa Kanya yung ating dalahin, pero in exchange, ano yun? Lord, I want to learn from you. Panginoon, your will, not mine. All over this place, ating pong ipikit ang ating mga mata. I want to pray for everyone because I know in one way or another, meron tayong dinadala. Diba lahat tayo dito, I'm sure. Meron tayong dalahin. Malaki man yun or maliit, pero we are carrying something. And at this moment, I want to pray a prayer na simple lang, bibigay natin yung dalahin natin, yung ating bigat na nararamdaman, yung ating bigat na daladala, bibigay natin yun sa Kanya. Pero hindi yun nagtatapos doon. Tayo din, kukunin natin ang pamatok. We're gonna take the yoke upon ourselves. Anong sasabihin natin? Panginoon, ikaw maghari sa aking buhay. Gusto kong matuto from you. Gusto kong makita, Panginoon, kung anong gusto mong ipakita sa akin dito sa sitwasyon na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. And I declare this word right now. Dahil alam mo, Panginoon, na kaming lahat ay may dinadala. All of us here, we are carrying something. Might be a weight. Kung ano man bigat yun, Panginoon. Salamat na sabi mo dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kaya ngayong hapon na ito, I declare, Panginoon, na matutunan namin na ibigay sa inyo ang aming mga questions, ang aming mga dalahin, things that we might not understand. Panginoon, na pwede namin iyong ibigay sa inyo. Pero hindi nagtatapos doon. Panginoon, salamat na pwede rin naming kunin ang pamatok. We want to take the yoke upon ourselves. Bakit? Because we want to learn from you, God. We want to learn from you, Jesus. Dahil alam namin, Jesus, na mas kita mo ang hindi namin nakikita. Meron kang nakikita na maaring at this moment, hindi pa namin alam, hindi pa namin nakikita. Pero we choose to trust in you. Panginoon, we submit our will to your word and we submit ourselves to your will. Maghari ka sa aming buhay, sa aming puso at isipan. And I declare freedom, just a peace upon every heart right now. Kapayapaan mula sa inyo, Panginoon. At tunay na pahinga that only comes from you. Sa pangalan ni Jesus. Amen.